Mga awit chapter 23. Si Yahweh ang ating pastol. Awit ni David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Salmo 25. Dalangin para ingatan at patnubayan. Panginoon kong Diyos, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala. Huwag niyo pong hayaan na mapahiya ako at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo. Ang sino mang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan, ngunit mapapahiya ang mga traidor. Ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasahan. Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula pa noong una. Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig, alalahanin niyo ako, pero wag ang mga kasalanan at pagsuway ko mula pa noong aking pagkabata. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon, kaya tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan niyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, alang-alang sa inyong kabutihan, patawarin niyo ako sa napakarami kong kasalanan. Ang sino mang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan niyo po ng daan na dapat nilang lakaran. Mabubuhay sila ng masagana at ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos. Panginoon, kayo'y malapit sa mga taong may takot sa inyo at pinapaalala niyo sa kanila ang inyong kasunduan. Palagi akong umaasa sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang palaging nagliligtas sa akin sa kapahamakan. Dinggin niyo po ako at inyong kahabagan dahil ako'y nag-iisa at naghihirap. Lalong dumarami ang bigat sa aking kalooban. Hanguin niyo ako sa aking mga kalungkutan. Tingnan niyo ang dinaranas kong mga kahirapan at patawarin niyo ang lahat kong kasalanan. Tingnan niyo kung gaano karami ang aking mga kaaway na galit sa akin. Iligtas niyo ako, Panginoon, at ingatan ang aking buhay. Nanganganlong ako sa inyo. Huwag niyong hayaan na mapahiya ako dahil namumuhay ako ng matuwid at walang kapintasan at umaasa sa inyo.
Naway maging ligtas ako. O Diyos, iligtas niyo po ang Israel sa lahat ng kaguluhan. Salmo 27. Panalangin ng pagtitiwala. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Kaya mananaig ako sa mga kaaway ko na nakapaligid sa akin. Maghahandog ako sa templo ng Panginoon habang sumisigaw sa kagalakan, umaawit at nagpupuri. Dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin niyo ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag niyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos na aking tagapagligtas. Iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakaran ko. Patnubayan niyo ako sa tamang daan. Dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama, huwag niyo akong ibigay sa aking mga kaaway. Dahil ako'y kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako'y saktan. Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Salmo 28. Panalangin ng paghingi ng tulong. Tumatawag ako sa inyo, Panginoon, ang aking bato ng kanlungan. Dinggin niyo ang aking dalangin, dahil kung hindi, matutulad ako sa mga patay na nasa libingan. Pakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Humingi ako sa inyo ng tulong habang itinataas ang aking mga kamay sa harap ng inyong banal na templo. Huwag niyo akong parusahan kasama ng masasama. Nagkukunwari silang mga kaibigan, pero ang plano pala ay pawang kasamaan. Gantihan niyo sila ayon sa kanilang mga gawa. Parusahan niyo sila ayon sa masama nilang gawa. Binaliwala nila ang inyong mga gawa. Gaya ng lumang gusali, gibain niyo sila at huwag nang itayong muli. Purihin kayo, Panginoon, dahil pinakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan niyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Kayo, Panginoon, ang kalakasan ng inyong mga mamamayan. Iniingatan niyo ang inyong haring hinirang. Iligtas niyo po at pagpalain ang mga mamamayang pag-aari ninyo. Katulad ng isang pastol, bantayan niyo sila at kalungin
magpakailanman. Salmo 29. Ang makapangyarihang tinig ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, kayong mga anak ng makapangyarihang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ng Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin niyo siya sa kanyang banal na presensya. Ang tinig ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ay dumadagundong na parang kulog sa ibabaw ng malalakas na alon ng karagatan. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan at kagalang-galang. Ang tinig ng Panginoon ay makakabali at makakapagpira-piraso ng pinakamatibay na mga puno ng sedro ng Lebanon. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang mga bundok sa Lebanon at ang bundok ng Hermon na parang bisirong baka na tumatalon-talon. Ang tinig ng Panginoon ang nagpapakidlat. Ang tinig din ng Panginoon ang nagpapayanig sa disyerto ng Kadesh. Sa tinig ng Panginoon, napapagalaw ang mga puno ng ensina at naglalagas sa mga dahon sa kagubatan. At ang lahat ng nasa templo ay sumisigaw, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Paghahari siya, magpakailanman. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga mamamayan at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan. Salmo 30. Dalangin ng pagpapasalamat. Panginoon, pupurihin ko kayo dahil niligtas niyo ako. Hindi niyo pinayagang insultuhin ako ng aking mga kaaway. Panginoon kong Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo at pinagaling niyo ako. Iniligtas niyo ako sa kamatayan. Hindi niyo niloob na ako'y mamatay. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon, kayong mga tapat sa Kanya. Papurihan ninyo ang Kanyang banal na pangalan. Dahil ang Kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang Kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Sa panahon ng aking kaginhawaan ay sinabi ko, wala akong pangangambahan. Ito'y dahil sa kabutihan niyo, Panginoon. Pinatatag niyo ako tulad ng isang bundok, ngunit nang lumayo kayo sa akin, ako ay nanlumo. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at nanalangin ng ganito. Ano ang mapapala mo kung ako'y mamatay? Makakapagpuri pa ba ang mga patay? May papahayag pa ba nila ang inyong katapatan? Panginoon, pakinggan niyo ako at kahabagan. Tulungan niyo ako, Panginoon. Ang aking kalungkutan ay pinilitan niyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad niyo sa akin ang damit na panluksa at binihisan niyo ako ng damit ng kagalakan para hindi ako tumahimik. Sa halip ay umawit ng papuri sa inyo. Panginoon kong Diyos, kayo ang aking pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah, mapurihin po kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Napakabuti niyo sa amin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa hirap at ginhawa, kasama namin kayo at lagi niyo kaming pinagtatagumpay. Hallelujah! Mapurihan po kayo sa buhay namin. Gawin niyo kaming ilaw at asin ng sanlibutan. Hallelujah! Salamat, Ama, sa pamilyang binigay niyo sa amin. Maaring hindi ito perpekto,
Wala namang perpekto kundi kayo lamang. Ngunit ito ay isang regalo sa inyo. Kung paanong nabuo ang bawat pamilya, ito ay dahil sa inyo. Tinawag niyo ang bawat isa sa amin, sa bawat kanya-kanyang pamilya. Salamat po, Ama. At basbasan niyo po ng inyong pagpapalang nagmumula sa langit, Panginoon, sa mga oras na ito. Ang kada miyembro ng aming pamilya, Ama. Kapatid, patuloy tayong manalangin. We are in the spirit of prayer. Ama, simula sa head ng aming pamilya, Panginoon, hanggang sa pinakabata, Ama. Ama, ilagay niyo po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Ayun na ang aming kaluguran na malagay ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa mga oras na ito. Inaangkin namin, Ama, na tinawag niyo ang aming mga pamilya na mga anak ninyo. Simula sa aming head ng tahanan, sa aming mga asawa, hanggang sa mga anak at kaapu-apuhan. Salamat po. Salamat din sa aming mga magulang. Maaring may namayapa na, maaring may buhay pa. Salamat na sila ay nasa inyong piling. Salamat sa mga buhay pa na sila ay nagsisilbi sa inyo, sa mga taong hindi niyo pa hinihipo ang mga puso, Panginoon, ang mga isip, Panginoon, sa mga oras na ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na hipuin niyo sila. Holy Spirit, gumawa kayo sa kanilang buhay, na maitaas kayo, na makita na ang Panginoon ay buhay, nagbabago ng mga isip, nagbabago ng mga gawi, nagliligtas ang Panginoong Jesus. Mula sa putik, aahunin niyo ang bawat isa sa amin para sa kaluguran ninyo. Ama, maraming salamat po sa mga ginagawa niyo sa bawat pagsubok na kinakaharap namin. Salamat po, Ama, sa mga taong may sakit, maaring matindi pa sa pisikal, may sakit sa isip, depressed, nalulungkot, gustong magpakamatay, nararamdaman nilang sila'y mag-isa sa buhay. Hipuin niyo po sila, Ama, na maranasan nila na kahit kailan sa buhay nila ay hindi niyo sila iniwan. Kasama niyo sila sa bawat panahon, Panginoon. Salamat po, Ama. At para po sa mga taong nasa bingit ng kamatayan, Panginoon, hipuin niyo po sila. Kung nasang sitwasyon sila ngayon, Ama, pagalingin niyo po sila. Ang kanilang espiritu, ang kanilang pangatawan. Ama, sa lahat ng kahilingan namin, isa lang po ang lagi naming binabalikan. Sa lahat ng ito, tawagin niyo po kami na maging mga anak ninyo. 10 ng aming mga mahal sa buhay. 10 ng aming mga sinasakupan, mga kaibigan. Gamitin niyo ang buhay na ito para sa kaluguran ninyo. Salamat, Ama, sa bawat dagok ng pagsubok, kayong nandyan para i-comfort kami, para patatagin ang aming espiritual na buhay, na lagi kaming kumapit sa kamay ninyo, na lagi kaming manalangin sa inyo. Salamat na kahit kailan, hindi kami natatalo, Panginoon, dahil panalo na ang laban nang dahil sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. We pray for the blood of Jesus sa aming buhay, sa kalakasan ng isip, ng espiritu, ng katawan, para magamit yung buhay na ito. 10 ng aming mga pamilya. Ang bawat isa sa amin ay may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan. Maaaring may mga hindi makabangon sa kanilang mga higaan, hindi makapagsalita, makalunok, makalakad, hindi makakita, makarinig. Ama, pagalingin niyo po sila ayon sa inyong kalooban, Ama, in the name of Jesus. Lord, we pray for those people na mga naabuso sa mga oras na ito. Tanggalin niyo po sila, Ama, sa mga taong mapagsamantala
mapang-abuso, mapansakit in the name of Jesus. Lord, nabasa namin ang mga awit ni King David sa Salmo, Panginoon, na sinabi niya, Panginoon, na waksiin mo itong mapagsamantala, Panginoon, at iangat mo ang inyong mga anak. Ingat ninyo, Ama. Maraming salamat po, Jesus. There is power in your blood. We speak of healing. Panginoon, heal your people. Heal your people, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, heal our families, Panginoon. Heal your land. Heal our country. Kahit ang mga nakaupo sa posisyon, Ama. Maraming salamat po na everything starts with the family. Ang basic unit po ng isang bansa, isang barangay ay ang pamilya. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Panginoon, heal every broken relationship. Heal every wounded heart, wounded soul by the blood of Jesus. Lord, lahat ng mga dasal namin na healing na ito, mababaw lamang. Ang pinakang gusto naming panalangin, kung may isang panalangin lang, ay matawag na anak ninyo, matawag sa pangalan na, well done, good and faithful servant, balang araw, Panginoon. Masabi niyo sa amin yun. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Naniniwala kami na ang bawat miyembro ng aming pamilya, pag tinawag niyo sa pangalan, ay magkakaroon ng pagbabago sa buhay, maranasan ang pag-ibig mo. Ang pagbabagong kaya mong ibigay, Ama, na baguhin ang matitigas na puso at palambutin kagaya ng puso ng Panginoong Hesus. Simula sa pagsisilbi sa sarili, sa pamilya, na magsilbi sa kapwa, sa mga taong naliligaw, Ama. Salamat po. Lawakan niyo ang aming teritoryo. Salamat po ginagawa niyo na ngayon, Ama. Salamat po sa buhay na ito na gagawin niyong makabuluhan. Heavenly Father, salamat. At patawad din po sa mga panahon na mga dasal namin ay pansarili lamang, pangpamilya, pangkapwa. Salamat po na pinapakita niyo na higit pa man sa mga kahilingan na ito na hindi naman masama. Ang gusto niyo ay mapurihan kayo sa buhay na ibinigay niyo sa amin. Para pagpunta namin sa langit, sa takdang oras, Panginoon, matanggap namin ang koronang binigay ninyo sa amin. Na habang nakikita namin ang pangalan namin sa aklat ng buhay, pag-akyat namin sa langit, Ama, ay ibibigay din namin sa inyo ang koronang inilaan nyo para sa amin, Ama. Salamat po. Heavenly Father, we lay everything at the feet of the cross of Jesus. Ngayon, ang Panginoong Hesus ay nakaupo sa inyong kanan. Salamat, Jesus. There is power in your name. Lord, tanggalin niyo po ang mga stronghold sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya na nagiging cause na hindi magsilbi sa inyo. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, we rebuke and we cast out any spirit that is not of you in our household, in the lives of our children, in the lives of our husband, of our wife, Panginoon, mga lolo, lola, nanay, tatay, Ama, salamat po. There is power in the name of Jesus. Jesus, salamat po sa mga oras na ito ay gumagawa po kayo sa mga taong nasa isip namin. Kapatid, kung sino man ang pinagdarasal mo sa mga oras na ito sa Panginoon, tinugon na ng Panginoon ang ating panalangin. Lord, we are in faith. Lagi naman pong gumagalaw kayo at kumikilos. Lord, this is more than relationships na pangtao. We want relationships with you, Panginoon. Higit sa lahat, yun ang ultimate goal. Gawin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, ang sambayan ng Pilipinas, Panginoon, ang buong mundo,
magkaroon ng relationship sa'yo. Yes, sinabi mo, Panginoon, hindi lahat ay anak mo. But we pray, Lord God, lahat ng dapuan ng aming mga mata, lahat ng aming ipagdasal, ay iligtas mo, Ama. Hallelujah. Salamat po sa pribilehiyong ginagawa mo, Panginoon, na gamitin kami para sa kaluguran ninyo, para sa kasiyahan ninyo, Ama. Salamat po na pinapangalagaan nyo kami at binabantayan. Keep us away from evil people and evil spirits in the name of Jesus, Lord God. Cover us with the blood of Jesus. Oh, Jesus. Salamat po, Jesus. There is power in your name. Panginoong Jesus, salamat po na kayo ang aming kasama sa araw-araw. By the power of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, na lagi kang nangungusap sa amin. Thank you, Holy Spirit. Kailangan ka namin araw-araw ng aming buhay para lumakad kami sa katotohanan ng Ama. Thank you. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Kapatid, isipin mo yung sitwasyon ng buhay mo ngayon na nalulungkot ka, naiiyak ka, na wala ka ng pag-asa. Ibigay mo sa Panginoon. There is power in the blood of Jesus. There is power in the name of Jesus. Lord, thank you. Protect us. Lord God, cleanse us. Sanctify us, our loved ones, Heavenly Father. Do miracles in our lives, Heavenly Father. Hallelujah. We want to walk in your ways, Heavenly Father. Oh, Jesus, thank you. You have redeemed us with the blood of Jesus. Thank you for your blood, Jesus. There is power in your blood. Thank you for that power is in us right now, in our loved ones right now, in our families right now, in our friends right now, office mates, Panginoon, mga kapitbahay, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, na makikita namin ang mga pinagdarasal namin na unti-unting gumagana, Panginoon. May mga kamag-anak na kaming nakakakilala na rin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay na sumasampalataya sa inyo in spirit and in truth, hindi sa salita lamang, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Heal us, Lord. Give us a repentant heart. Bigyan mo kami ng pusong laging humihingi ng tawad sa inyo, Ama. Sensitive sa sin, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, the Lord is telling us right now na unahin siya sa lahat ng bagay. Yes, nagpapagaling ang Panginoon. Nagre-restore ng mga relationship. You know, yung mga kahilingan natin ay nalulugod ang Panginoon na tugunin. Ngunit, ang salita ng Panginoon sa mga oras na ito ay unahin natin siya. Aanin natin ang malusog na pangangatawan. Aanin natin ang kompleto at masayang pamilya sa context ng mundo. Kung wala tayong Panginoon sa pamilya, kung malusog ka nga pero wala ka namang Panginoon, lost ka pa rin. May sakit ka pa rin. Maring physically i-heal ka, pero kung wala kang Jesus, wala ka, you are a living dead. Patay ka pa rin. Kahit sabihin natin on the context of the world, masaya ang iyong pamilya, pero malungkot ang buhay. God is telling us today, seek Him first. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else, or all these things, sabi niya, di ba? Everything, o all, lahat, sabi niya, will be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Anin mo yung malusog ka, pero wala kang Panginoon. Empty ka pa rin. Okay ang relationship mo? Wala kang Lord? Never magiging okay yan. Dahil ang okay na okay, ang the best sa presensya ng Panginoon. So, the Lord is telling us right now, seek Him first. Unahin mo ang Panginoon at pagagalingin ka niya. So, kung nananalangin tayo ng healing, physical, or abuse, emotional, unahin na muna natin yung mag-heal yung relationship natin kay God to settle things with the Lord.
And we pray for that sa mga mahal din natin sa buhay. Maaaring gawin ng Diyos na paraan na magpagaling ng katawan o ng emotional by doing miracles. Bigla mong naramdaman, magaling ka na, or a supernatural thing happened sa'yo. Yes, but more than anything else, God is telling us today, unahin niyo ako at pagagalingin ko kayo. Yes, maaaring gamitin ng Panginoon ang sakit o ang broken relationship para mag-mend niya at i-heal niya at makilala mo siya. But this time, God is telling us, seek Him first and I will heal you. I will heal your land. I will heal your people. I will heal your body. Lord, sa mga oras na ito, binibigay namin sa iyo ang mga suliranin namin. But more than anything else, Lord God, ang dasal talaga namin sa mga oras na ito, Panginoon, ay ang masumpungan ka namin ng mga mahal namin sa buhay. Yun ang lagi naming dinudulog sa iyo. Lord, sinabi mo sa iyong salita, pag nasumpungan ka nila, ibibigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Lord, maraming salamat. We claim victory. We claim names in the book of life. Hallelujah. Thank you, Lord God. You have predestined us. You have chosen us to be your children. Maaring mahirap ang daan, pero kasama ka namin, Panginoon. Tagumpay na sa piling ng Panginoong Jesus. Natapos na. Thank you, Jesus. You are with us. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw naman ay nasa Panginoon ka na, pero sabihin mo, ako naman nasa Lord na, pero may sakit, no? May mga relasyon ako na broken, may problema ako sa finances, o ang lubha ng dinadanas ko ngayon, yung pain ko nung growing up hanggang ngayon, nandun pa rin yung trauma. God is working in you and through you. Hindi pa tapos si Lord. Tandaan mo yan. Diba sa mga nararanasan mong yan, nakikita mo, sino nagsosustain sa'yo? Sino nag-aahon sa'yo at nangangalaga sa'yo? Ang Panginoon. Kaya, let's count our blessings. Gumagawa si Lord, hindi siya humihinto. He is a God who is everywhere, diba? Omnipresent siya. Na kahit nasan ka, anong ginagawa mo? Nakikita ka ni Lord. Lahat tayo. Siya lang ang may kakayanang gumawa nun. Yung attribute na yun, si Lord lang. Hindi niya sinishare sa atin yun. Diba kung iisipin mo yun, talagang magtitiwala ka sa Panginoon. Dahil napakalawak niya. Amen? At tayo ay limitado. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, halina. Basta we seal our prayer right now. Lord, whatever it is that we have prayed for, it is a yes and amen in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Halina, kapatid. At tuloy natin sa Salmo 31. Dalangin ng pagtitiwala. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas. Kayo ang aking batong kanlungan at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan. Dahil kayo ang bato na matibay kong kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan nang kayo ay aking maparangalan. Kapatid, napaka-timely ng prayer natin, no? Talagang ang Lord hindi nagkakamali. Praise God. Hallelujah. Ilayo niyo ako sa bitag ng aking mga kaaway dahil kayo ang aking matibay na tanggulan. Ipinapaubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Panginoon, namumuhi ako sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na walang kabuluhan. Dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ako'y magagalak sa inyong pag-ibig dahil nakita niyo ang aking pagdurusa at nalalaman niyo ang tinitiis kong kahirapan. Hindi niyo ako ibinigay sa aking mga kaaway. Sa halip, iniligtas niyo ako
sa kapahamakan. Panginoon, kahabagan niyo po ako dahil ako'y labis nang nahihirapan. Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak at nangihina na ako. Ang buhay ko'y punong-puno ng kasawian. Umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan. Nanghihina na ako sa kapighatiang aking nararanasan at parang nadudurog na ang aking mga buto. Kinukutsa ako ng aking mga kaaway at hinahamak ng aking mga kapitbahay. Iniiwasan na ako ng mga dati kong kaibigan. Kapag nakikita nila ako sa daan, ako'y kanilang nilalayuan. Para akong patay na kanilang kinalimutan. At parang basag na sisidlan na walang halaga. Marami akong naririnig na banta laban sa akin. Natatakot akong pumunta kahit saan dahil plano nilang patayin ako. Ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong, kayo ang aking Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin. Ipadama niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Sa inyong pagmamahal, iligtas niyo ako. Panginoon, huwag niyong payagang ako'y mapahiya dahil sa inyo ako tumatawag. Ang masasama sana ang mapahiya at manahimik doon sa libingan. Mapatahimikan niyo silang mga sinungaling, pati ang mga mayayabang at mapagmataas na binabaliwala at hinahamak ang mga matuwid. O kay dakila ng inyong kabutihan at sa may takot sa inyo, pagpapalay inyong inilaan. Nakikita ng karamihan ang mga ginagawa niyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan. Itinago niyo sila sa ilalim ng inyong pagkalinga at doon na ay ligtas sila sa mga masamang balak at pang-iinsulto ng iba. Purihin ng Panginoon dahil kahanga-hanga ang pag-ibig niyang ipinakita sa akin noong ako'y naipit sa isang sinalakay na bayan. Doon ako'y natakot at nasabi ko, binaliwala na ako ng Panginoon. Ngunit narinig niya pala ang aking kahilingan at ako'y kanyang tinulungan. O kayong tapat niyang mga mamamayan, mahalin ninyo ang Panginoon. Iniingatan niya ang mga tapat sa kanya, ngunit lubos ang kanyang parusa sa mga mapagmataas. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. Ama, salamat. Kami po ay matatag dahil kami ay umaasa sa inyo, ang aming Diyos na napakalakas at dakila. Hallelujah. Salmo 91. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingahin niya. Ama, salamat sa pangangalaga niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming manahan sa piling niyo sa araw-araw. Hindi ito magagawa sa aming lakas. Salamat po, Panginoon, that you do this by the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, guide us na palaging manahan ka sa amin para magawa at maging kalugod-lugod sa Ama. Hallelujah. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalingas sa akin at nagtatanggol. Ama, totoo naman po na kayo po talaga ang kumakalingas sa amin sa araw-araw at kayo ang nagtatanggol sa amin. Maraming beses na ginawa niyo yan sa bawat buhay namin. Patawad po kung minsan nakalimot na kaming magpasalamat, nakalimot na kaming alalahanin kung kailan niyo kami kinalinga at ipinagtanggol. Holy Spirit, guide us, Lord God.
And guide us, Holy Spirit, na araw-araw ay lalahanin na kami ay nasa pangangalaga niyo. Thank you, Holy Spirit, na nandyan ka, kumakalinga at nagtatanggol din sa amin, sa aming bibig. Thank you, Holy Spirit, dahil sa presensya mo na tuturuan mo kami kung anong sasabihin namin, kung tamang iniisip namin, ginaguide mo kami. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat na kung kami nasa bingit ng hindi maganda, ginaguide mo kami. Kung ang mga kaisipan namin ay hindi naayon sa Panginoon, binabago mo ito. Salamat sa paglilinis mo sa aming kaisipan, sa aming mga gawi. Lagi kang nangungusap sa amin. Salamat sa pagka-guide mo sa amin sa mga tamang tao na kakausapin namin. Na minsan sinasabi mo rin na this way, you go this way. Dito hindi ka pupunta. Ito kausapin mo, ito wag. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Minsan sinasabi mo rin, mali ang ginawa mo. Ganito ang dapat mong gawin. Hindi tama yan. Ito ang tama. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo pong gawin ang mga ginagawa ninyo sa buhay namin. And we declare and we speak right now na ang gagawin namin ay kalooban lamang ninyo, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Seal it with your blood. Hallelujah. Amen. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakakamatay na salot. Thank you po, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, di ba, lagi natin sinasabi itong Psalm 91, napakagandang prayer ng pangangalaga ng Panginoon. So, angkinin natin ito. Let's pray it right now, okay? Hallelujah. Iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Wow, hallelujah, Lord, napakasarap po. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Lord, salamat, pinagtatanggol mo kami dahil tapat ka. Kahit kami ay minsan hindi tapat sa iyo, nakakagawa kami ng kasalanan, nagkakamali kami. Pag kami nagbabalik sa loob sa iyo, pag kami ay nangusap ang Holy Spirit, binabalik mo sa iyo, pinapatawad mo kami at pinabago araw-araw at ginagawang mabuti kaysa sa kahapon. Mas better kaysa sa kahapon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Heavenly Father, na kami po ay mas maayos ngayon kaysa sa kahapon. Araw-araw po, patuloy niyong ginagawa yun sa buhay namin. Hallelujah. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Kapatid, tingnan mo, grabe yung protection ng Lord, di ba? Grabe yung covering natin because we are redeemed by the blood of Jesus, by what Jesus did on the cross. Hindi, napaka-precious nun, i-honor natin ang Heavenly Father. Let's give credit kay Jesus sa ginawa niya sa atin. Hindi wasted yung blood of Jesus na dumanak sa cross. Grabe, yung pagmamahal ng Lord. So let's live our life na sumunod sa Panginoon, na makilala siya every day. Lagi tayong lumalapit. Mas palapit ng palapit araw-araw, hindi yung lumalayo tayo. Imagine mo, sinabi niya, kapatid, can you imagine that? Hindi daw tayo dapat matakot sa palaso ng kaaway, sa salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kasi, redeemed ka na ni Lord ng Jesus, di ba? Sinave ka na niya. Ikaw na ay kanya. Wala nang makakanakaw sa iyo kapag ikaw ay nasa Panginoon. Dumanas ka ng mga pagsubok, pero kahit kailan, pagtatagumpayan mo yun, kahit kailan hindi ka matatalo. Hindi ko sinabi ng Word of God, binabasa natin ngayon, di ba? Kahit daw anumang mangyari, libo-libo mamatay sa paligid mo, safe ka niya. Can be literally, pwede rin naman kung ano man mangyari sa paligid mo, kung ano man dinadanas mo, aangat at aangat ka ng Lord. Kailan? Sa tamang oras at panahon. So kung nasan ka man ngayon na situation, ask the Lord for strength.
Ask the Lord for courage. Ask the Lord for comfort. Hallelujah. Even right now, Lord, we speak of comfort, Panginoon, sa mga taong dumaranas ng hirap, ng pait, ng hirap, ng damdamin, sakit ng puso, Panginoon, sakit ng katawan, Panginoon. We pray for healing in the name of Jesus. The blood of Jesus cleanse us from the top of our head to the soles of our feet in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus, ngayon sa mga oras na ito ay kumikilos ka at ang dugo mo ay gumagawa ng purification sa aming mga buhay. Hallelujah. Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Ama, salamat po. Walang kasamaan sa aming tahanan, walang kalamidad o walang salot sa aming mga tahanan, kundi nandun po ang presensya ninyo. Narito po kung nasan kami ngayon at nananalangin sa mga lugar na ito, Panginoon, nandun po ang inyong spirito. Ang bahay namin ay bahay ng pagdarasal, bahay ng Panginoon, bahay ng mga believers of Jesus Christ, Panginoon. Hallelujah. Wala akong kalamidad kundi pagpapala at kasiyahan. Kung dumating man, ito ay lalabas sa aming mga tahanan by the power of the Holy Spirit sa takdang oras in the name of Jesus. Sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, kung anong ginagawa ng kalaban sa buhay mo, babaliktarin ko, and I will turn it for your good. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito. Binabaliktad mo na, Panginoon, at ginagawa mo para sa kabutihan ng inyong mga anak. Hallelujah. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Ayun na nga, kapatid. Lord, salamat na iniingatan nyo kami sa pamamagitan ng inyong mga anghel. Hallelujah. Bubuhatin kanila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas. Kapatid, hindi naman ito literal na leon o makamandag na ahas, pero ito yung ibig sabihin na, well, nothing is impossible kung dumating ka sa punto na kagaya ni Daniel na tumikong mabibig ng leon. Yes, amen. Diba? This is more than the lions and the snake. Ang ibig sabihin, sinisave ka palagi ng Lord. Lagi kang pinoprotect. And I remember a time nang mami ko lagi nadudulas because she's 88 now. Lagi nadudulas, laging na minsan 4 hours, hindi mag-isa siya sa bahay, gumagapang siya. I mean, but the Lord is there. Hindi siya na balian ng buto. Minsan bumagsak siya, yung spine, maayos yung spine niya, biro mo lumihis yung, to think na may deform yung kanyang spine kasi sa katandaan niya. Imbis na yun yung tumama, ang tumama skin. And every time, kunyari masubsob siya, safe siya. Yung kahit anong mangyari sa'yo, nararamdaman mo yun. May hangganan lang ang mangyayari sa'yo, hindi darating sa punto na hindi mo kaya. Kasi naisip ko kung na-fracture ang bone ng mami ko noon, ang kanyang spine, bedridden siya ngayon or maaaring iika-ika siya. Pero hindi inayaan ng Panginoon. Minsan mag-isa siya sa bahay. Dinadalaw siya kasi magkasama kami. Minsan wala ako. May nangyayari. But I pray. When I'm away, I pray. Minsan may nangyari. Madaling araw natutulog siya. Tumayo lang siya. Umihi lang siya. Pag-ihi niya, tumiklop yung knees niya. Yun yung 4 na oras siyang nasa floor ng kanyang kwarto. Kasi our dirty kitchen ginawa kong house ng mother ko para meron naman siyang privacy. At kami rin naman. Tsaka makakilos siya kasi nga matanda na siya. Alam mo, 4 hours siya. Sabi niya, anak, 4 hours akong nakahiga. Hindi ako makabangon. Tapos, naihi na daw siya. Pero napalitan niya yung panty niya. Naiangat niya yung sarili niya. After 4 hours, imaginein mo, hindi kami nagising kasi separate yung room namin. Sa kabilang house kami. Pero,
May mga bagay na ganon. Sisihin ko ba yung sarili ko? Sisihin ko ba ang mother ko? Walang may gustong mangyari yon. Pero may help na nangyari. Tumatawag siya, narinig niya. Nag-cough yung aming neighbor. Cough lang ha, umubo lang. Tinawag niya, narinig. Pumunta sa amin at tinulungan siya. Pero kung hindi maganda ang relasyon mo sa kapitbahay mo, pupunta ba sa iyo ang kapitbahay mo at magmamalasakit sa iyo sa madaling araw? Hindi, di ba? Napakabuti ng Panginoon, lagi siyang on time. Nagdadala siya ng tamang tao. Ako na nasa loob ng bahay, hindi namin narinig. Pero yung kapitbahay namin, imagine after 4 hours, na-allow ng Diyos na 4 hours siyang nasa floor. Anong ginagawa ng mother ko during the 4 hours? Nagdarasal siya. Diba ginamit ng Lord yon para makita na, Lord, sabi niya, nahirapan ako. Nakapagpalit pa siya, naihina siya doon. But still, walang buto na nabali sa kanya for her age. And after nung incident na yun, naluluha siya, nakikita niya na yung pangangalaga ng Panginoon. Kasi hindi sinabi ng Lord na hindi ka dadanas. Diba lagi natin sinasabi ng pagsubok. Tatapakan mo yung sitwasyon mo. Magra-rise up ka kung nasan ka man. Ngayon, kung ikaw, kailangan mo ng breakthrough sa broken relationship mo, ibibigay ng Lord yan. Kung healing, physical healing, ibibigay ng Lord yan. Okay? Kung spiritual naman ang gusto mo na maranasan si Lord sa iyo o sa mahal mo sa buhay, ask the Lord. Diba sabi niya nga, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Sabi niya, hanapin mo at makakasumpong ka. Knock and the door will be opened. Kumatok ka. Hindi nagsasara ang Lord ng pinto. Sabi niya, knock and the door will be opened. Pero sinabi niya, merong verse sa Revelation na kapag siyang nagbukas, walang makakapagsara. At kapag sinara niya, walang makakabukas. That's another beautiful thing. Ibig sabihin, pag plano ng Lord sa life natin, magaganap. Actually, bumalik tayo dun sa nangyari sa mother ko. Sabi niya, sabi ng mga tao, may mga nagsabi, parang si Job, no, di ba, ang daming persecution. Dapat meron siyang na nagsasound, nagbabating-ting, ganito, ganyan, tumutunog. Dapat para narinig nyo. That's around madaling araw, gaya ngayon na ginagawa kong video. Pag sa kwarto ka dito, kahit ang bahay namin, di mo maririnig masyadong ulan kasi nakaslab yung aming kisame, semento. And kahit na ano pa man, it is God's hand. Hindi tayo Diyos para i-shield natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi kaya. Yes, ang mami ko, meron siya dong CCTV. But still, things happen beyond our control. It only shows hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kahit manalangin tayo, may mga nangyayari pa rin. Kaya nga, we should have a life of prayer. Diba, nag-pray ako for protection. Hindi ibig sabihin na walang mangyayari sa'yo. Meron pa rin, pero yun lang i-allow ng Lord up to a certain extent. Kagaya nga kay Job, diba? Yung sabi, okay, pwede mo siyang subukin, sabi kay Satan, pero wag mong kikitilin ng buhay niya dahil akin siya. So, diba, sabi ng Panginoon, ganun tayo. Kung ano mang dinadanas mo ngayon, alamin mo sa buhay mo, sa sarili mo, kapatid, na sa Diyos ka na. Hindi ka niya pinapabayaan. May itinuturo sa atin ng Panginoon. Kanina lang naisip ko, Lord, yung mga trials, no, yung mga pagsubok, para siyang vitamin sa buhay. Itong pill na to, you become more prayerful. Diba ako, I'm taking calcium and vitamin C. Diba, minsan you're taking itong pagsubok na ito para maging patient ako. Diba? Itong pagsubok na ito para maging prayerful ako. Parang, to put it in a layman's term, mas madaling maintindihan ng tao. Ganun yung nireveal kanina, Lord. Parang vitamins lang ang mga pagsubok. Kung ano naman, pain reliever ang kailangan mo minsan, di ba? Sino? Nako, God is more than that. Grabe ang comfort na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga tayo ngayon nandito at buhay pa. May mission pa tayo. May gagawin pa tayo. May assignment pa tayo kay Lord. Diba? Kaya, okay. Magiging okay na okay ka, kapatid. Okay na okay tayo. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. O ayan na.
Kapatid, di ba? Liligtas tayo ng Panginoon kung nasan tayo. Kasi kinikilala natin siya at iniibig natin siya. Wow, ang sarap no, ang word na iniibig, di ba? Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Ama. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Kapatid, wala na akong sasabihin pa. Basahin na lang natin uli. Yun ang dasal natin. Ama, salamat po. Ito po ang aming dasal. Hallelujah. Napakaganda po ng inyong sinabi. At tatapusin namin ang video na ito sa verse na ito, Ama. Salamat, Ama, na kapag tumawag kami sa inyo ay sinasagot nyo kami at sa oras ng kaguluhan, sasamahan nyo kami palagi. Inililigtas nyo kami at pinaparangalan. Salamat po, Heavenly Father. Thank you, Jesus, na bibigyan nyo kami ng mahabang buhay at ipapakita nyo sa amin ang inyong pagliligtas sa araw-araw. Salamat po, Jesus, na niligtas nyo kami. Hallelujah. At sa araw-araw, salamat din po sa buhay na ito na nililigtas nyo ang mga anak ninyo. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, we pray all these things with thanksgiving. Amen and amen. Glory be to God. Kapatid, ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay sumaiyo. Hallelujah. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ang manatili sa puso mo sa mga oras na ito. God bless you. God bless you more and more each day. Hallelujah. Mga awit chapter 23. Si Yahweh ang ating pastol. Awit ni David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo, sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Salmo 25. Dalangin para ingatan at patnubayan. Panginoon kong Diyos, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala. Huwag niyo pong hayaan na mapahiya ako at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo. Ang sino mang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan, ngunit mapapahiya ang mga traidor. Ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasahan. Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula pa noong una
Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig, alalahanin niyo ako. Pero huwag ang mga kasalanan at pagsuway ko mula pa noong aking pagkabata. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon. Kaya tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan niyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, alang-alang sa inyong kabutihan, patawarin niyo ako sa napakarami kong kasalanan. Ang sino mang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan niyo po ng daan na dapat nilang lakaran. Mabubuhay sila ng masagana at ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos. Panginoon, kayo'y malapit sa mga taong may takot sa inyo at pinapaalala niyo sa kanila ang inyong kasunduan. Palagi akong umaasa sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang palaging nagliligtas sa akin sa kapahamakan. Dinggin niyo po ako at inyong kahabagan dahil ako'y nag-iisa at naghihirap. Lalong dumarami ang bigat sa aking kalooban. Hanguin niyo ako sa aking mga kalungkutan. Tingnan niyo ang dinaranas kong mga kahirapan at patawarin niyo ang lahat kong kasalanan. Tingnan niyo kung gaano karami ang aking mga kaaway na galit sa akin. Iligtas niyo ako, Panginoon, at ingatan ang aking buhay. Nanganganlong ako sa inyo. Huwag niyong hayaan na mapahiya ako dahil namumuhay ako ng matuwid at walang kapintasan at umaasa sa inyo. Naway maging ligtas ako. O Diyos, iligtas niyo po ang Israel sa lahat ng kaguluhan. Salmo 27. Panalangin ng pagtitiwala. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakay nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Kaya mananaig ako sa mga kaaway ko na nakapaligid sa akin. Maghahandog ako sa templo ng Panginoon habang sumisigaw sa kagalakan, umaawit at nagpupuri. Dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin niyo ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag niyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos na aking tagapagligtas. Iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakaran ko. Patnubayan niyo ako sa tamang daan
Dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama, huwag niyo akong ibigay sa aking mga kaaway. Dahil ako'y kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako'y saktan. Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Salmo 28, Panalangin ng paghingi ng tulong. Tumatawag ako sa inyo, Panginoon, ang aking bato ng kanlungan. Dinggin niyo ang aking dalangin. Dahil kung hindi, matutulad ako sa mga patay na nasa libingan. Pakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Humingi ako sa inyo ng tulong habang itinataas ang aking mga kamay sa harap ng inyong banal na templo. Huwag niyo akong parusahan kasama ng masasama. Nagkukunwari silang mga kaibigan. Pero ang plano pala ay pawang kasamaan. Gantihan niyo sila ayon sa kanilang mga gawa. Parusahan niyo sila ayon sa masama nilang gawa. Binaliwala nila ang inyong mga gawa. Gaya ng lumang gusali, gibain niyo sila at huwag nang itayong muli. Purihin kayo, Panginoon, dahil pinakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan niyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Kayo, Panginoon, ang kalakasan ng inyong mga mamamayan. Iniingatan niyo ang inyong haring hinirang. Iligtas niyo po at pagpalain ang mga mamamayang pag-aari ninyo. Katulad ng isang pastol, bantayan niyo sila at kalungin magpakailanman. Salmo 29. Ang makapangyarihang tinig ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, kayong mga anak ng makapangyarihang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ng Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin niyo siya sa kanyang banal na presensya. Ang tinig ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ay dumadagundong na parang kulog sa ibabaw ng malalakas na alon ng karagatan. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan at kagalang-galang. Ang tinig ng Panginoon ay makakabali at makakapagpira-piraso ng pinakamatibay na mga puno ng sedro ng Lebanon. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang mga bundok sa Lebanon at ang bundok ng Hermon na parang bisirong baka na tumatalon-talon. Ang tinig ng Panginoon ang nagpapakidlat. Ang tinig din ng Panginoon ang nagpapayanig sa disyerto ng Kadesh. Sa tinig ng Panginoon, napapagalaw ang mga puno ng ensina at naglalagas sa mga dahon sa kagubatan. At ang lahat ng nasa templo ay sumisigaw, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Paghahari siya, magpakailanman. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga mamamayan at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan. Salmo 30. Dalangin ng pagpapasalamat. Panginoon, pupurihin ko kayo dahil niligtas niyo ako. Hindi niyo pinayagang insultuhin ako ng aking mga kaaway. Panginoon kong Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo at pinagaling niyo ako. Iniligtas niyo ako sa kamatayan.
Hindi niyo niloob na ako'y mamatay. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon, kayong mga tapat sa Kanya. Papurihan ninyo ang Kanyang banal na pangalan. Dahil ang Kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang Kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Sa panahon ng aking kaginhawaan ay sinabi ko, wala akong pangangambahan. Ito'y dahil sa kabutihan niyo, Panginoon. Pinatatag niyo ako tulad ng isang bundok, ngunit nang lumayo kayo sa akin, ako ay nanlumo. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at nanalangin ng ganito. Ano ang mapapala mo kung ako'y mamatay? Makakapagpuri pa ba ang mga patay? May papahayag pa ba nila ang inyong katapatan? Panginoon, pakinggan niyo ako at kahabagan. Tulungan niyo ako, Panginoon. Ang aking kalungkutan ay pinilitan niyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad niyo sa akin ang damit na panluksa at binihisan niyo ako ng damit ng kagalakan. Para hindi ako tumahimik, sa halip ay umawit ng papuri sa inyo. Panginoon kong Diyos, kayo ang aking pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah, mapurihin po kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Napakabuti niyo sa amin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa hirap at ginhawa, kasama namin kayo at lagi niyo kaming pinagtatagumpay. Hallelujah! Mapurihan po kayo sa buhay namin. Gawin niyo kaming ilaw at asin ng sanlibutan. Hallelujah! Salamat, Ama, sa pamilyang binigay niyo sa amin. Maaring hindi ito perpekto. Wala namang perpekto kundi kayo lamang. Ngunit ito ay isang regalo sa inyo. Kung paanong nabuo ang bawat pamilya, ito ay dahil sa inyo. Tinawag niyo ang bawat isa sa amin, sa bawat kanya-kanyang pamilya. Salamat po, Ama. At basbasan niyo po ng inyong pagpapalang nagmumula sa langit, Panginoon, sa mga oras na ito. Ang kada miyembro ng aming pamilya, Ama. Kapatid, patuloy tayong manalangin. We are in the spirit of prayer. Ama, simula sa head ng aming pamilya, Panginoon, hanggang sa pinakabata, Ama. Ama, ilagay niyo po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Ayun na ang aming kaluguran na malagay ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa mga oras na ito. Inaangkin namin, Ama, na tinawag niyo ang aming mga pamilya na mga anak ninyo, simula sa aming head ng tahanan, sa aming mga asawa, hanggang sa mga anak at kaapu-apuhan. Salamat po. Salamat din sa aming mga magulang, maring may namayapa na, maring may buhay pa. Salamat na sila ay nasa inyong piling. Salamat sa mga buhay pa na sila ay nagsisilbi sa inyo, sa mga taong hindi niyo pa hinihipo ang mga puso, Panginoon, ang mga isip, Panginoon, sa mga oras na ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na hipuin niyo sila. Holy Spirit, gumawa kayo sa kanilang buhay na maitaas kayo, na makita na ang Panginoon ay buhay, nagbabago ng mga isip, nagbabago ng mga gawi, nagliligtas ang Panginoong Jesus. Mula sa putik, aahunin niyo ang bawat isa sa amin para sa kaluguran ninyo. Ama, maraming salamat po sa mga ginagawa niyo sa bawat pagsubok na kinakaharap namin. Salamat po, Ama, sa mga taong may sakit, maaring matindi pa sa pisikal, may sakit sa isip, depressed, nalulungkot, gustong magpakamatay, nararamdaman nilang sila'y mag-isa sa buhay. Hipuin niyo po sila, Ama,
na maranasan nila na kahit kailan sa buhay nila ay hindi niyo sila iniwan. Kasama niyo sila sa bawat panahon, Panginoon. Salamat po, Ama. At para po sa mga taong nasa bingit ng kamatayan, Panginoon, hipuin niyo po sila. Kung nasang sitwasyon sila ngayon, Ama, pagalingin niyo po sila. Ang kanilang espiritu, ang kanilang pangatawan. Ama, sa lahat ng kahilingan namin, isa lang po ang lagi naming binabalikan. Sa lahat ng ito, tawagin niyo po kami na maging mga anak ninyo. 10 ng aming mga mahal sa buhay. 10 ng aming mga sinasakupan, mga kaibigan. Gamitin niyo ang buhay na ito para sa kaluguran ninyo. Salamat, Ama, sa bawat dagok ng pagsubok, kayong nandyan para i-comfort kami, para patatagin ang aming espiritual na buhay, na lagi kaming kumapit sa kamay ninyo, na lagi kaming manalangin sa inyo. Salamat na kahit kailan, hindi kami natatalo, Panginoon, dahil panalo na ang laban nang dahil sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. We pray for the blood of Jesus sa aming buhay, sa kalakasan ng isip, ng espiritu, ng katawan, para magamit yung buhay na ito. 10 ng aming mga pamilya. Ang bawat isa sa amin ay may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan. Maaaring may mga hindi makabangon sa kanilang mga higaan, hindi makapagsalita, makalunok, makalakad, hindi makakita, makarinig. Ama, pagalingin niyo po sila ayon sa inyong kalooban, Ama, in the name of Jesus. Lord, we pray for those people na mga naabuso sa mga oras na ito. Tanggalin niyo po sila, Ama, sa mga taong mapagsamantala, mapang-abuso, mapansakit in the name of Jesus. Lord, nabasa namin ang mga awit ni King David sa Salmo, Panginoon, na sinabi niya, Panginoon, na waksiin mo itong mapagsamantala, Panginoon, at iangat mo ang inyong mga anak. Ingat ninyo, Ama. Maraming salamat po, Jesus. There is power in your blood. We speak of healing. Panginoon, heal your people. Heal your people, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, heal our families, Panginoon. Heal your land. Heal our country. Kahit ang mga nakaupo sa posisyon, Ama. Maraming salamat po na everything starts with the family. Ang basic unit po ng isang bansa, isang barangay ay ang pamilya. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Panginoon, heal every broken relationship. Heal every wounded heart, wounded soul by the blood of Jesus. Lord, lahat ng mga dasal namin na healing na ito, mababaw lamang. Ang pinakang gusto naming panalangin, kung may isang panalangin lang, ay matawag na anak ninyo, matawag sa pangalan na, well done, good and faithful servant, balang araw, Panginoon. Masabi niyo sa amin yun. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Naniniwala kami na ang bawat miyembro ng aming pamilya, pag tinawag niyo sa pangalan, ay magkakaroon ng pagbabago sa buhay, maranasan ang pag-ibig mo. Ang pagbabagong kaya mong ibigay, Ama, na baguhin ang matitigas na puso at palambutin kagaya ng puso ng Panginoong Hesus. Simula sa pagsisilbi sa sarili, sa pamilya, na magsilbi sa kapwa, sa mga taong naliligaw, Ama. Salamat po. Lawakan niyo ang aming teritoryo. Salamat po ginagawa niyo na ngayon, Ama. Salamat po sa buhay na ito na gagawin niyong makabuluhan. Heavenly Father, salamat. At patawad din po sa mga panahon na mga dasal namin ay
pansarili lamang, pang pamilya, pang kapwa. Salamat po na pinapakita nyo na higit pa man sa mga kahilingan na ito na hindi naman masama. Ang gusto nyo ay mapurihan kayo sa buhay na ibinigay nyo sa amin. Para pagpunta namin sa langit, sa takdang oras, Panginoon, matanggap namin ang koronang binigay ninyo sa amin. Na habang nakikita namin ang pangalan namin sa aklat ng buhay, pag-akyat namin sa langit, Ama, ay ibibigay din namin sa inyo ang koronang inilaan nyo para sa amin, Ama. Salamat po. Heavenly Father, we lay everything at the feet of the cross of Jesus. Ngayon, ang Panginoong Hesus ay nakaupo sa inyong kanan. Salamat, Jesus. There is power in your name. Lord, tanggalin niyo po ang mga stronghold sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya na nagiging cause na hindi magsilbi sa inyo. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, we rebuke and we cast out any spirit that is not of you in our household, in the lives of our children, in the lives of our husband, of our wife, Panginoon, mga lolo, lola, nanay, tatay, Ama, salamat po. There is power in the name of Jesus. Jesus, salamat po sa mga oras na ito ay gumagawa po kayo sa mga taong nasa isip namin. Kapatid, kung sino man ang pinagdarasal mo sa mga oras na ito sa Panginoon, tinugon na ng Panginoon ang ating panalangin. Lord, we are in faith. Lagi naman pong gumagalaw kayo at kumikilos. Lord, this is more than relationships na pangtao. We want relationships with you, Panginoon. Higit sa lahat, yun ang ultimate goal. Gawin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, ang sambayan ng Pilipinas, Panginoon, ang buong mundo, magkaroon ng relationship sa iyo. Yes, sinabi mo, Panginoon, hindi lahat ay anak mo. But we pray, Lord God, lahat ng dapuan ng aming mga mata, lahat ng aming ipagdasal, ay iligtas mo, Ama. Hallelujah. Salamat po sa pribilehiyong ginagawa mo, Panginoon, na gamitin kami para sa kaluguran ninyo, para sa kasiyahan ninyo, Ama. Salamat po na pinapangalagaan nyo kami at binabantayan. Keep us away from evil people and evil spirits in the name of Jesus, Lord God. Cover us with the blood of Jesus. Oh, Jesus. Salamat po, Jesus. There is power in your name. Panginoong Jesus, salamat po na kayo ang aming kasama sa araw-araw. By the power of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, na lagi kang nangungusap sa amin. Thank you, Holy Spirit. Kailangan ka namin araw-araw ng aming buhay para lumakad kami sa katotohanan ng Ama. Thank you. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Kapatid, isipin mo yung sitwasyon ng buhay mo ngayon na nalulungkot ka, naiiyak ka, na wala ka ng pag-asa. Ibigay mo sa Panginoon. There is power in the blood of Jesus. There is power in the name of Jesus. Lord, thank you. Protect us. Lord God, cleanse us. Sanctify us. Our loved ones, Heavenly Father. Do miracles in our lives, Heavenly Father. Hallelujah. We want to walk in your ways, Heavenly Father. Oh Jesus, thank you. You have redeemed us with the blood of Jesus. Thank you for your blood, Jesus. There is power in your blood. Thank you for that power is in us right now, in our loved ones right now, in our families right now, in our friends right now, office mates, Panginoon, mga kapitbahay, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, na makikita namin ang mga pinagdarasal namin
na unti-unting gumagana, Panginoon. May mga kamag-anak na kaming nakakakilala na rin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay na sumasampalataya sa inyo in spirit and in truth, hindi sa salita lamang, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Heal us, Lord. Give us a repentant heart. Bigyan mo kami ng pusong laging humihingi ng tawad sa inyo, Ama. Sensitive sa sin, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, the Lord is telling us right now na unahin siya sa lahat ng bagay. Yes, nagpapagaling ang Panginoon. Nagre-restore ng mga relationship. Yung mga kahilingan natin ay nalulugod ang Panginoon na tugunin. Ngunit, ang salita ng Panginoon sa mga oras na ito ay unahin natin siya. Aanin natin ang malusog na pangangatawan. Aanin natin ang kompleto at masayang pamilya sa context ng mundo. Kung wala tayong Panginoon sa pamilya, kung malusog ka nga pero wala ka namang Panginoon, lost ka pa rin. May sakit ka pa rin. Maring physically i-heal ka. Pero kung wala kang Jesus, wala ka, you are a living dead. Patay ka pa rin. Kahit sabihin natin on the context of the world, masaya ang iyong pamilya, pero malungkot ang buhay. God is telling us today, seek Him first. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else, or all these things, sabi niya, di ba? Everything, o all, lahat, sabi niya, will be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Anin mo yung malusog ka, pero wala kang Panginoon. Empty ka pa rin. Okay ang relationship mo? Wala kang Lord? Never magiging okay yan. Dahil ang okay na okay, ang the best, sa presensya ng Panginoon. So, the Lord is telling us right now, seek Him first. Unahin mo ang Panginoon at pagagalingin ka niya. So, kung nananalangin tayo ng healing, physical, or abuse, emotional, unahin na muna natin yung mag-heal yung relationship natin kay God to settle things with the Lord. And we pray for that sa mga mahal din natin sa buhay. Maaaring gawin ng Diyos na paraan na magpagaling ng katawan o ng emotional by doing miracles. Bigla mong naramdaman, magaling ka na, or a supernatural thing happened sa'yo. Yes, but more than anything else, God is telling us today, unahin niyo ako at pagagalingin ko kayo. Yes, maaaring gamitin ng Panginoon ang sakit o ang broken relationship para mag-mend niya at i-heal niya at makilala mo siya. But this time, God is telling us, seek Him first and I will heal you. I will heal your land. I will heal your people. I will heal your body. Lord, sa mga oras na ito, binibigay namin sa iyo ang mga suliranin namin. But more than anything else, Lord God, ang dasal talaga namin sa mga oras na ito, Panginoon, ay ang masumpungan ka namin ng mga mahal namin sa buhay. Yun ang lagi naming dinudulog sa iyo. Lord, sinabi mo sa iyong salita, pag nasumpungan ka nila, ibibigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Lord, maraming salamat. We claim victory. We claim names in the book of life. Hallelujah. Thank you, Lord God. You have predestined us. You have chosen us to be your children. Maaring mahirap ang daan, pero kasama ka namin, Panginoon. Tagumpay na sa piling ng Panginoong Jesus. Natapos na. Thank you, Jesus. You are with us. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw naman ay nasa Panginoon ka na, pero sabihin mo, ako naman nasa Lord na, pero may sakit, no? May mga relasyon ako na broken, may problema ako sa finances, o ang lubha ng dinadanas ko ngayon, yung pain ko nung growing up hanggang ngayon, nandun pa rin yung trauma. God is working in you and through you. Hindi pa tapos si Lord. Tandaan mo yan. Diba sa mga nararanasan mong yan, nakikita mo, sino nagsosustain sa'yo? Sino nag-aahon sa'yo at nangangalaga sa'yo? Ang Panginoon. Kaya, let's count our blessings. Gumagawa si Lord, hindi siya humihinto. He is
a God who is everywhere, di ba? Omnipresent siya. Na kahit nasan ka, anong ginagawa mo, nakikita ka ni Lord. Lahat tayo. Siya lang ang may kakayanang gumawa nun. Yung attribute na yun, si Lord lang. Hindi niya sinishare sa atin yun. Di ba kung iisipin mo yun, talagang magtitiwala ka sa Panginoon. Dahil napakalawak niya. Amen? At tayo ay limitado. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, halina. Basta we seal our prayer right now. Lord, whatever it is that we have prayed for, it is a yes and amen in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Halina, kapatid. At tuloy natin sa Salmo 31. Dalangin ng pagtitiwala. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas. Kayo ang aking batong kanlungan at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan. Dahil kayo ang bato na matibay kong kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan nang kayo ay aking maparangalan. Kapatid, napaka-timely ng prayer natin, no? Talagang ang Lord hindi nagkakamali. Praise God. Hallelujah. Ilayo niyo ako sa bitag ng aking mga kaaway dahil kayo ang aking matibay na tanggulan. Ipinapaubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Panginoon, namumuhi ako sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na walang kabuluhan. Dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ako'y magagalak sa inyong pag-ibig dahil nakita niyo ang aking pagdurusa at nalalaman niyo ang tinitiis kong kahirapan. Hindi niyo ako ibinigay sa aking mga kaaway. Sa halip, iniligtas niyo ako sa kapahamakan. Panginoon, kahabagan niyo po ako dahil ako'y labis nang nahihirapan. Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak at nangihina na ako. Ang buhay ko'y punong-puno ng kasawian. Umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan. Nanghihina na ako sa kapighatiang aking nararanasan at parang nadudurog na ang aking mga buto. Kinukutsa ako ng aking mga kaaway at hinahamak ng aking mga kapitbahay. Iniiwasan na ako ng mga dati kong kaibigan. Kapag nakikita nila ako sa daan, ako'y kanilang nilalayuan. Para akong patay na kanilang kinalimutan. At parang basag na sisidlan na walang halaga. Marami akong naririnig na banta laban sa akin. Natatakot akong pumunta kahit saan dahil plano nilang patayin ako. Ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong, kayo ang aking Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin. Ipadama niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Sa inyong pagmamahal, iligtas niyo ako. Panginoon, huwag niyong payagang ako'y mapahiya dahil sa inyo ako tumatawag. Ang masasama sana ang mapahiya at manahimik doon sa libingan. Mapatahimikan niyo silang mga sinungaling, pati ang mga mayayabang at mapagmataas na binabaliwala at hinahamak ang mga matuwid. O kay dakilan ng inyong kabutihan at sa may takot sa inyo, pagpapalay inyong inilaan. Nakikita ng karamihan ang mga ginagawa niyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan. Itinago niyo sila sa ilalim ng inyong pagkalinga at doon na ay ligtas sila
sa mga masamang balak at pang-iinsulto ng iba. Purihin ang Panginoon dahil kahanga-hanga ang pag-ibig niyang ipinakita sa akin noong ako'y naipit sa isang sinalakay na bayan. Doon ako'y natakot at nasabi ko, binaliwala na ako ng Panginoon. Ngunit narinig niya pala ang aking kahilingan at ako'y kanyang tinulungan. O kayong tapat niyang mga mamamayan, mahalin ninyo ang Panginoon. Iniingatan niya ang mga tapat sa kanya, ngunit lubos ang kanyang parusa sa mga mapagmataas. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. Ama, salamat. Kami po ay matatag dahil kami ay umaasa sa inyo, ang aming Diyos na napakalakas at dakila. Hallelujah. Salmo 91. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingahin niya. Ama, salamat sa pangangalaga niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming manahan sa piling niyo sa araw-araw. Hindi ito magagawa sa aming lakas. Salamat po, Panginoon, that you do this by the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, guide us na palaging manahan ka sa amin para magawa at maging kalugod-lugod sa Ama. Hallelujah. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalingas sa akin at nagtatanggol. Ama, totoo naman po na kayo po talaga ang kumakalingas sa amin sa araw-araw at kayo ang nagtatanggol sa amin. Maraming beses na ginawa niyo yan sa bawat buhay namin. Patawad po kung minsan nakalimot na kaming magpasalamat, nakalimot na kaming alalahanin kung kailan nyo kami kinalinga at ipinagtanggol. Holy Spirit, guide us, Lord God, and guide us, Holy Spirit, na araw-araw ay lalahanin na kami ay nasa pangangalaga nyo. Thank you, Holy Spirit, na nandyan ka, kumakalinga at nagtatanggol din sa amin, sa aming bibig. Thank you, Holy Spirit, dahil sa presensya mo na tuturuan mo kami kung anong sasabihin namin, kung tamang iniisip namin, ginaguide mo kami. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat na kung kami nasa bingit ng hindi maganda, ginaguide mo kami. Kung ang mga kaisipan namin ay hindi naayon sa Panginoon, binabago mo ito. Salamat sa paglilinis mo sa aming kaisipan, sa aming mga gawi. Lagi kang nangungusap sa amin. Salamat sa pagkagay mo sa amin sa mga tamang tao na kakausapin namin. Na minsan sinasabi mo rin na this way, you go this way. Dito hindi ka pupunta. Ito kausapin mo, ito wag. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Minsan sinasabi mo rin, mali yung ginawa mo. Ganito ang dapat mong gawin. Hindi tama yan. Ito ang tama. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo pong gawin ang mga ginagawa ninyo sa buhay namin. And we declare and we speak right now na ang gagawin namin ay kalooban lamang ninyo, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Seal it with your blood. Hallelujah. Amen. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakakamatay na salot. Thank you po, Lord. Thank you, Jesus. Patid, di ba, lagi natin sinasabi itong Psalm 91, napakagandang prayer ng pangangalaga ng Panginoon. So, angkinin natin ito. Let's pray it right now, okay? Hallelujah. Iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Wow, hallelujah, Lord, napakasarap po. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Lord, salamat, pinagtatanggol mo kami dahil tapat ka. Kahit kami ay minsan hindi tapat sa iyo, nakakagawa kami ng kasalanan, nagkakamali kami. Pag kami nagbabalik sa loob sa iyo, pag kami ay
Nangusap ang Holy Spirit, binabalik mo sa'yo, pinapatawad mo kami at pinabago araw-araw at ginagawang mabuti kaysa sa kahapon. Mas better kaysa sa kahapon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Heavenly Father, na kami po ay mas maayos ngayon kaysa sa kahapon. Araw-araw po, patuloy niyong ginagawa yun sa buhay namin. Hallelujah. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Kapatid, tingnan mo, grabe yung protection ng Lord, di ba? Grabe yung covering natin because we are redeemed by the blood of Jesus, by what Jesus did on the cross. Hindi, napaka-precious nun, i-honor natin ang Heavenly Father. Let's give credit kay Jesus sa ginawa niya sa atin. Hindi wasted yung blood of Jesus na dumanak sa cross. Grabe, yung pagmamahal ng Lord. So let's live our life na sumunod sa Panginoon, na makilala siya every day. Lagi tayong lumalapit. Mas palapit ng palapit araw-araw, hindi yung lumalayo tayo. Imagine mo, sinabi niya, kapatid, can you imagine that? Hindi daw tayo dapat matakot sa palaso ng kaaway, sa salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kasi, redeemed ka na ni Lord ng Jesus, di ba? Sinave ka na niya. Ikaw na ay Kanya. Wala nang makakanakaw sa iyo kapag ikaw ay nasa Panginoon. Dumanas ka ng mga pagsubok, pero kahit kailan, pagtatagumpayan mo yun, kahit kailan hindi ka matatalo. Hindi ko sinabi ng Word of God, binabasa natin ngayon, di ba? Kahit daw anumang mangyari, libo-libo mamatay sa paligid mo, safe ka niya. Can be literally, pwede rin naman kung ano man mangyari sa paligid mo, kung ano man dinadanas mo, aangat at aangat ka ng Lord. Kailan? Sa tamang oras at panahon. So kung nasan ka man ngayon na situation, ask the Lord for strength. Ask the Lord for courage. Ask the Lord for comfort. Hallelujah. Even right now, Lord, we speak of comfort, Panginoon, sa mga taong dumaranas ng hirap, ng pait, ng hirap, ng damdamin, sakit ng puso, Panginoon, sakit ng katawan, Panginoon. We pray for healing in the name of Jesus. The blood of Jesus cleanse us from the top of our head to the soles of our feet in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Ngayon sa mga oras na ito ay kumikilos ka at ang dugo mo ay gumagawa ng purification sa aming mga buhay. Hallelujah. Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Ama, salamat po. Walang kasamaan sa aming tahanan, walang kalamidad o walang salot sa aming mga tahanan, kundi nandun po ang presensya ninyo. Narito po kung nasan kami ngayon at nananalangin sa mga lugar na ito, Panginoon, nandun po ang inyong spirito. Ang bahay namin ay bahay ng pagdarasal, bahay ng Panginoon, bahay ng mga believers of Jesus Christ, Panginoon. Hallelujah. Wala akong kalamidad kundi pagpapala at kasiyahan. Kung dumating man, ito ay lalabas sa aming mga tahanan by the power of the Holy Spirit sa takdang oras in the name of Jesus. Sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, kung anong ginagawa ng kalaban sa buhay mo, babaliktarin ko and I will turn it for your good. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito. Binabaliktad mo na, Panginoon, at ginagawa mo para sa kabutihan ng inyong mga anak. Hallelujah. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Ayun na nga, kapatid. Lord, salamat na iniingatan nyo kami sa pamamagitan ng inyong mga anghel. Hallelujah. Bubuhatin kanila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Tahatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas.
kapatid, hindi naman ito literal na leon o makamandag na ahas, pero ito yung ibig sabihin na, well, nothing is impossible kung dumating ka sa punto na kagaya ni Daniel na tumikom ang bibig ng leon. Yes, amen. Diba? This is more than the lions and the snake. Ang ibig sabihin, sinisave ka palagi ng Lord. Lagi kang pinoprotect. And I remember a time nang mami ko lagi nadudulas because she's 88 now. Lagi nadudulas, laging na minsan 4 hours, hindi mag-isa siya sa bahay, gumagapang siya. I mean, but the Lord is there. Hindi siya na balian ng buto. Minsan bumagsak siya, yung spine, maayos yung spine niya, biro mo lumihis yung, to think na may deform yung kanyang spine kasi sa katandaan niya. Imbis na yun yung tumama, ang tumama skin. And every time, kunyari masubsob siya, safe siya. Yung kahit anong mangyari sa'yo, nararamdaman mo yun. May hangganan lang ang mangyayari sa'yo, hindi darating sa punto na hindi mo kaya. Kasi naisip ko kung na-fracture ang bone ng mami ko noon, ang kanyang spine, bedridden siya ngayon or maaaring iika-ika siya. Pero hindi inayaan ng Panginoon. Minsan mag-isa siya sa bahay. Dinadalaw siya kasi magkasama kami. Minsan wala ako. May nangyayari. But I pray. When I'm away, I pray. Minsan may nangyari. Madaling araw natutulog siya. Tumayo lang siya. Umihi lang siya. Pag-ihi niya, tumiklop yung knees niya. Yun yung 4 na oras siyang nasa floor ng kanyang kwarto. Kasi our dirty kitchen ginawa kong house ng mother ko para meron naman siyang privacy. At kami rin naman. Tsaka makakilos siya kasi nga matanda na siya. Alam mo, 4 hours siya. Sabi niya, anak, 4 hours akong nakahiga. Hindi ako makabangon. Tapos, naihi na daw siya. Pero napalitan niya yung panty niya. Naiangat niya yung sarili niya. After 4 hours, imaginein mo, hindi kami nagising kasi separate yung room namin. Sa kabilang house kami. Pero may mga bagay na ganun. Sisihin ko ba yung sarili ko? Sisihin ko ba ang mother ko? Walang may gustong mangyari yun. Pero may help na nangyari. Tumatawag siya, narinig niya. Nag-cough yung aming neighbor. Cough lang ha, umubo lang. Tinawag niya, narinig. Pumunta sa amin at tinulungan siya. Pero kung hindi maganda ang relasyon mo sa kapitbahay mo, pupunta ba sa iyo ang kapitbahay mo at magmamalasakit sa iyo sa madaling araw? Hindi, di ba? Napakabuti ng Panginoon, lagi siyang on time. Nagdadala siya ng tamang tao. Ako na nasa loob ng bahay, hindi namin narinig. Pero yung kapitbahay namin, imagine after 4 hours, na-allow ng Diyos na 4 hours siyang nasa floor. Anong ginagawa ng mother ko during the 4 hours? Nagdarasal siya. Di ba ginamit ng Lord yun? Para makita na, Lord, sabi niya, nahirapan ako. Nakapagpalit pa siya, naihina siya doon. But still, walang buto na bali sa kanya for her age. And after nung incident na yun, naluluha siya, nakikita niya na yung pangangalaga ng Panginoon. Kasi hindi sinabi ng Lord na hindi ka dadanas. Diba lagi natin sinasabi ng pagsubok. Tatapakan mo yung sitwasyon mo. Magra-rise up ka kung nasan ka man. Ngayon, kung ikaw, kailangan mo ng breakthrough sa broken relationship mo, ibibigay ng Lord yan. Kung healing, physical healing, ibibigay ng Lord yan. Okay? Kung spiritual naman ang gusto mo na maranasan si Lord sa iyo o sa mahal mo sa buhay, ask the Lord. Diba sabi niya nga, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Sabi niya, hanapin mo at makakasumpong ka. Knock and the door will be opened. Kumatok ka. Hindi nagsasara ang Lord ng pinto. Sabi niya, knock and the door will be opened. Pero sinabi niya, merong verse sa Revelation na kapag siyang nagbukas, walang makakapagsara. At kapag sinara niya, walang makakabukas. That's another beautiful thing. Ibig sabihin, pag plano ng Lord sa life natin, magaganap. Actually, bumalik tayo dun sa nangyari sa mother ko. Sabi niya, sabi ng mga tao, may mga nagsabi, parang si Job, no, di ba, ang daming persecution. Dapat meron siyang na nagsasound, nagbabating-ting, ganito, ganyan, tumutunog. Dapat para narinig nyo. That's around madaling araw, gaya ngayon na ginagawa kong video. Pag sa kwarto ka dito, kahit
ang bahay namin, di mo maririnig masyadong ulan kasi nakaslab yung aming kisame, semento. And kahit na ano pa man, it is God's hand. Hindi tayo Diyos para i-shield natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi kaya. Yes, ang mami ko, meron siya dong CCTV. But still, things happen beyond our control. It only shows hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kahit manalangin tayo, may mga nangyayari pa rin. Kaya nga, we should have a life of prayer. Diba, nag-pray ako for protection. Hindi ibig sabihin na walang mangyayari sa'yo. Meron pa rin, pero yun lang i-allow ng Lord up to a certain extent. Kagaya nga kay Job, diba? Yung sabi, okay, pwede mo siyang subukin, sabi kay Satan, pero wag mong kikitilin ng buhay niya dahil akin siya. So, diba, sabi ng Panginoon, ganun tayo. Kung ano mang dinadanas mo ngayon, alamin mo sa buhay mo, sa sarili mo, kapatid, na sa Diyos ka na. Hindi ka niya pinapabayaan. May itinuturo sa atin ng Panginoon. Kanina lang naisip ko, Lord, yung mga trials, yung mga pagsubok, para siyang vitamin sa buhay. Itong pill na to, you become more prayerful. Diba ako, I'm taking calcium and vitamin C. Diba, minsan you're taking itong pagsubok na ito para maging patient ako. Diba? Itong pagsubok na ito para maging prayerful ako. Parang, to put it in a layman's term, mas madaling maintindihan ng tao. Ganun yung nireveal kanina, Lord. Parang vitamins lang ang mga pagsubok. Kung ano naman, pain reliever ang kailangan mo minsan, di ba? Sino? Nako, God is more than that. Grabe ang comfort na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga tayo ngayon nandito at buhay pa. May mission pa tayo. May gagawin pa tayo. May assignment pa tayo kay Lord. Diba? Kaya, okay. Magiging okay na okay ka, kapatid. Okay na okay tayo. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. O ayan na. Kapatid, diba? Liligtas tayo ng Panginoon kung nasan tayo. Kasi kinikilala natin siya at iniibig natin siya. Wow, ang sarap no, ang word na iniibig, di ba? Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Ama. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Kapatid, wala na akong sasabihin pa. Basahin na lang natin uli. Yun ang dasal natin. Ama, salamat po. Ito po ang aming dasal. Hallelujah. Napakaganda po ng inyong sinabi. At tatapusin namin ang video na ito sa verse na ito, Ama. Salamat, Ama, na kapag tumawag kami sa inyo ay sinasagot nyo kami at sa oras ng kaguluhan, sasamahan nyo kami palagi. Inililigtas nyo kami at pinaparangalan. Salamat po, Heavenly Father. Thank you, Jesus, na bibigyan nyo kami ng mahabang buhay at ipapakita nyo sa amin ang inyong pagliligtas sa araw-araw. Salamat po, Jesus, na niligtas nyo kami. Hallelujah. At sa araw-araw, salamat din po sa buhay na ito na nililigtas nyo ang mga anak ninyo. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, we pray all these things with thanksgiving. Amen and amen. Glory be to God. Kapatid, ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay sumaiyo. Hallelujah. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ang manatili sa puso mo sa mga oras na ito. God bless you. God bless you more and more each day. Hallelujah.